dahil nga, eto na naman tayo, nagkaroon ng pagbaha, lumutang na naman yung usapin ng mga flood control projects. Ang Senado, I understand, para may balak si SP Chis Escudero na imbestigahan daw kung saan napunta yung, tama ba, na umaabot ng 300 billion pesos yung annual na inilalaan para sa flood control projects. Congressman Jude, at least kayo. Hindi ako sigurado sa numero, Sir Raymond, no? Pero alam natin maraming flood control programs, projects dito sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, sa buong bansa po yun, Siyempre, katulad yung sinasabi ko kanina, it's a matter also of looking into the entire system na nagpapatakbo o nagme-maintain ng ating mga flood control projects or initiatives. Kasi hindi lang naman ho geography, hindi lang ho naman, for example, hindi lang ho na naman basura, hindi lang. Maraming complex po yung problema. Kung alam naman ho natin, matagal na nating alam na ang Manila talagang maraming waterways dito ang napuno ng ginawang mga kalye, mula po nung una, yung mga estero. So alam natin na kahit yung geography niya, medyo papunta talaga doon. Kumbaga, it's almost inevitable ang pagbaha. Dagdagan mo pa yung population density, dagdagan mo pa yung volume ng basura, minsan pa ang maintenance din ng ating mga pumping stations ay hindi natin nabibigyan ng ukol na pansin. Nagkakaroon talaga ng one problem leads to another. So, tama. We welcome the suggestions of our friends in the Senate to take look into the efficiency of this flood control programs. But I hope this will be more a proactive approach, no? Ang hirap kasi pag ganito may problema tayo ay tinitignan lang natin kung sino ang may sala. Ayun, yung mas sisihan. Importante siguro tignan natin ano ba talaga ang dapat nating gawin. We have to be more proactive kasi hindi naman ang mga politiko ang dapat dito na bibigyan natin ng pansin. Ang kailangan unahin dito ang kalagayan at ang welfare at safety ng ating mga kababayan. Na sila naman ang nagiging biktima nitong mga pagbaha na ito.